Breaking news po, mga ka-wonders. Matindi po ang naging banat ni Bibi Gandang Hari. Binanatan itong si Kabayo na tinawag na bangaw. Nako po, matindi po ito. Mga ka-wonders, mga kababayan, talagang binakbakan ni Rustom Padilla na ngayon ay Bibi Gandang Hari. Dahil dito mga kababayan, talagang ginalit si Bibi Gandang Hari dito. Dahil dito sa sinabi niya kay Tatay Digong, binakbakan siya. Ito ang sinasabi ng mga netizen na talagang nagkamali ng kinalaban si Vice Ganda na hindi nagpakita ng respeto kay PRRD na dating minahal siya mga kababayan. Ngayon, meron na siyang katapat. Bibi Gandang Hari. Talagang rumesbak ito mga kababayan. Ito po, magugulat kayo. Ito na ang katapat ni Vice Ganda na akala niya siya na ang pinakamaganda. Pero merong mas maganda, si Bibi Gandang Hari. Yari ka. Kita nyo naman ang before and after. Rustom Padilla from Action Star. Kita nyo naman ang kanyang muka. Walang kupas mga kababayan. Tignan nyo naman yung nagmamaganda na si Vice Ganda na kung makapanglait, akala mo hindi butiki, hindi mukhang hampas lupa. Kita nyo naman yung before and after niya. Akala mo snatcher na scammer. Mga kababayan, eto po, pakinggan po natin ang mga banat ni Bibi Gandang Hari dahil dito sa magaspang na pag-uugali ni Vice Ganda na sumikat dahil sa panglalait at panggagago ng ibang tao. Ngayon, tikman mo ang ganti ng karma, sabi ni Bibi Gandang Hari. Naku mga kababayan, nasyak po ako. Ganito pala magalit ang isang Bibi Gandang Hari. Idolo ito ng bayan mga kababayan. Idolo ko ito. From Action Star hanggang sa naging talagang hinahangaan ng maraming tao. Kasi si Bibi Gandang Hari, matalino, sumikat dahil may utak. Pero si Vice Ganda mga kababayan, sumikat dahil sa panggagago. Eto po, pakinggan po natin si Bibi Gandang Hari. Magugulat kayo. Napakatapang pala nito mga kababayan. Ganito pala magalit ang Bibi Gandang Hari. Ipinagtanggol niya ang mga DDS. Siyempre, matagal ng DDS ito mga kababayan. Robin Padilla. Talagang pro Duterte ito. Ngayon, eto na. Kakain ng bala itong si Vice Ganda dahil sa kanyang panglalait kay Tatay Digong. Meron siyang katapat. Bibi Gandang Hari. Eto na po. Grabe ang kanyang banat. Panis. Panis ang mga pang-okray ni Vice Ganda dito. Yari ka kay Bibi Gandang Hari. Rumesbak na. Eto na po. Only one, correct. Hypocrisy. Epitome of hypocrisy. Sa totoo lang. Ako nagsasalita. Only one, correct. Hypocrisy. Epitome of hypocrisy. Sa totoo lang. Ako nagsasalita ako ngayon kasi di pwede naman manahimik. Tignan nyo naman. Nagpa-interview pa sa TV Patrol para i-bash lang ako. Katsipan. Para sumikat. Fair, sumikat naman siya. Isang malaking bangaw.
isang malaking bangaw. Diba, may isang sumikat na bangaw. Imagine niyo ang Pilipinas, ganun na bumaba ang integridad ng pag-aartista sa Pilipinas. Grabe mga kababayan. Tinawag na bangaw si Kabayo, Vice Ganda. Mga kababayan, alam nyo ba ang bangaw kung saan dumadapo ito? Minsan sa kalabaw, minsan sa tae ng kalabaw. Matindi si mga kawander, oh, ang tindi ni Bibi Gandang Hari Bumanat. Laspag si ano dito. Lagapak si Vice Ganda dito. Ituloy pa natin. Correct. And who can argue with that? Tsaka ngayon, correct. Ngayon, okay, pakitanggal na rin ng wig. Diba? Bago magsalita ng ganyan, huwag masyado. Kasi, ganun ba? Dami mo, badoy talaga? Badoy? Really? Ito pang isang kabobohan. Sorry sa word ha, pero talaga really, it's dumb. Para i-comment mo na mag-model 40, how dare you? I hope marinig to ng mga racist at makita ang pagiging racist mo, bruha ka. Kasi, bakit walang karapatang mag-model ang 40? Really? Nakarinig ka na ba ng mga 40 plus models? 50 plus models? Mga ka-wonders, eto pala yung away nila nun na gaya ng panlalait niya kay PRRD, hindi rin nakaligtas si Bibi Gandang Hari sa kanyang panglalait, mga kababayan. Kaya itong si Bibi Gandang Hari, rumesbak na sinabi niyang bangaw ito. Bangaw na kung saan dumadapo, kung saan kumakapit ito. Langaw na kung saan kinakain at dumadapo sa mabahong bagay. Ano ba ang mga dinadapuan ng bangaw? Mga ka-wonders, mga ka-chismaks. Yari si Vice Ganda, nakakita at nakahanap ng tunay na katapat. Kita nyo naman, no? Tanggalin daw ang wig. Hoy, Vice Ganda, tanggal-tanggal na ng wig nang magkaalaman kung sino ang tsaka. Yari ka ngayon. Tindi pala ni Bibi Gandang Hari, ang lupit. O ikaw, 40 anyos ka na ngayon, I think. Tama na rin yung ka-makeup ng ganyang kabigat. Tapos na rin, diba? Medyo masyonda na rin para dyan. Hindi naman, I'm proudly golden. But, do not diminish whatever potentials I have, whether I'm 40 or 50. Hindi mo sinasabi sa kahit kaninong tao yan. Bakit? Wala nang pag-asa ang tao? O ngayon, tumatanda ka rin. Tignan natin. Tako, kainin mo sana lahat na sinabi mo. Kala nyo mananatili akong tahimik? Hindi. You'll never hear the end of it. Di ba, Bibi Nation? Hater nga. Typical hater. Ang kapal. Nagpa-interview pa ng TV Patrol para maging hater. Yan ang pinakamalalang hater. Di ba? Now that you're being hated, dose of your own medicine, good for you. I-hate nyo pa siya. That's all I wanna say. Good. Yan mga kababayan. Nilalait pala si Bibi Gandang Hari na nagmo-model. Bakit daw nagmo-model? Masyonda na. Kita nyo mga kababayan, gaya ng panlalait niya kay PRRD at Kamarcoleta. Na sinabihan niya si Grace po na senador na nung makita itong picture ni
ni Kabayo, natawa. Itong si Grace po, na sinabi ni Vice Ganda, tawang-tawa ka. Paano pag mukha ni Marcoleta ang nakita mo? Hindi ka matatawa? Nako, ang bastos ng bibig mga kababayan. Kaya itong si Bibi Gandang Hari, yari, binugbog siya ngayon. Eto na po. Mukha kasi siyang well, mukha pa rin ba siyang kabayo? Parang hindi na siya mukhang tao ngayon kasi parang puro botox na lang. Makeup. Diba? Oh. Hindi ko na nga rin alam ang mukha niya kasi tanggalin niya yung wig niya bago ako magbigay ng opinion kung anong itsura niya. Tanggalin niya muna lahat ng makeup niya at saka ng wig niya. Tsaka ako magbibigay ng opinion. As of now, hindi ko alam kung anong itsura niya. Mukha lang siyang wig na may makeup. Alam niyo, yung parang yung mukhang tinubuan ng wig. Grabe mga kababayan, no? Ang tindi ng banat. Parang kalbo na tinubuan ng wig. Kita nyo naman ang itsura, mga kachismaks, oh. Kita nyo, oh, yung itsura, oh. Parang hindi katiwa-tiwala. Kita nyo itsura, oh. Before and after. Nakita nyo po. Kita nyo yung itsura. Oh. Kita nyo po ang itsura ni Rustom noon. Talagang matini idol. Before yan. Tignan nyo naman ang itsura ng Vice Ganda. Before. Talaga naman mga kababayan. Hindi mo pagkakatiwalaan na parang scammer ng GCash. Kita nyo po oh. O kita nyo itsura ni Bibi Gandang Hari. Ikumpara mo dito kay Vice Ganda. Yan tuloy. Nakakita ka tuloy ng katapat mo. Si Bibi Gandang Hari ba ang tinira mo? Hindi mo kakayanin kasi ito dati ng gwapo na naging maganda ikaw, galing ka sa pagiging sorry po mga kababayan ha. Sabi kasi ni mukhang kabayo. Hindi ko na ma-explain kung anong itsura pag tinanggal ang wig. Grabe talaga si Bibi Gandang Hari, rumesbak. Ano kayong masasabi ni Vice Ganda dito? Ang lupit. Sabi ko nga, wag niyo ako umpisahan. I mean, nako. Magpasalamat siya, hindi ako ganito noon. Magpasaya, nakabuelo siya. Kahit kapala niya, makeup niya, kaya insecure. Ikaw kasi maganda. Natural yan ba mukhang matanda? Mukha pa nga siya. Hindi na nga natin na alam kung anong itsura niya kasi balot na balot sa at saka tignan niyo Instagram dahil. Yun ang Photoshop to death. Wala kang makikitang totoo. That's all I can say. Walang totoo. Nothing. Pati yung pagsasalita, hindi totoo. Kasi lumaking Santa Cruz yan. Yun ang alam ko. Saan ang galing yung slang? Don't matter. Di ba? Saan ang galing yung slang? Hindi mo marunong mag-English yan in the first place. Pinaasa ka lang, Miss Bibi, pero okay lang. Mukhang tinubuan ng wig. Hindi, mukhang patungan ng wig. Alam niyo yun? Yung mga nasa... Yung binibilang patungan ng wig. Grabe, no, mga ka-wonder, no? Ang tindi ba lang bumanat? Simple pero wasak. Wasak ko na wasak si Vice Ganda dito. Tinubuan ng wig. Alam nyo ba itong estatwa na mannequin, yun yung sinasabi niya. Ang tindi naman ni Bibi Gandang Hari Rumesbak. Yan tuloy. Yan. Vice Ganda. Nakakita ka ng katapat sa panlalait mo kay PRRD at Marcoleta. Kita mo itsura mo before, oh. Talagang ikaw yung typical na scammer sa Quiapo na kung hindi mag-ingat, mamomodus yung tao. Mga kababayan,
O, kita nyo itsura ni Rustom. O, from action star to beauty idol. Kita nyo itsura, o. Nilalait kasi ni Vice Ganda na nag-model, matanda na raw. Eh, sabi ni Bibi Gandang Hari, talaga, nire-racist mo yung mga edad 40. Pasalamat ka. Inabutan mo akong ganito. Kung magkaedad lang tayo, ibig sabihin mga kababayan, kung sa isang panahon, nagkatapat itong dalawang ito na magkapareho ng edad, eh yari ka. Baka matuluyan ka talaga. Kita mo, matini idol, pinagkakaguluhan ng mga dalaga, crush ng bayan. Eh paano? Pag tumanda ka na, Vice Ganda. Sabi nga ni Bibi Gandang Hari, hindi na rin pwede yung mga pa-make-up, make-up. Malalaos ka rin. Laos ka na nga, lalo ko pang lumalaos. Eh mas sikat nga itong si Bibi Gandang Hari. Dito kay Vice Ganda, na sumikat lang naman ito dahil nang lalait. Kung sino-sino yung mga binabanatan niya. Para lang humakot ng simpatya at katatawanan. Si Bitoy, sumikat, hindi naman nanlalait. Ginamit ang utak. Eh si Vice Ganda, ginamit ang panlalait. Grabe si Vice Ganda. Ngayon, binabas siya ngayon ng mga DDS na nasa 100 million. Dinadamay yung nanay. Sumausaw naman si Pokwang. Hoy, wag kayong ganyan, ang sasama ng ugali nyo. Wag nyong idamay yung nanay. Ni Vice Ganda kasi matanda na. Hindi yan politiko. Hindi yan artista. Wag nyong idamay. Pokwang, hindi mo matuturuan ng tao. Sa sakit na dinulot ni Vice Ganda, ngayon pati si Bibi Gandang Hari, ito na ang resback. Ituloy natin. They don't matter at all. Look what happened to him. Whatever. I don't even know what's going on with him. Haha, exciting ang topic. Ang gusto ko, ang katarayan mo. Ay nako, you ain't seen nothing yet. That's all I can say. Pero, diba, nako, kung kaya mo magsalita ng gano'n, kaya ko din. Pero, I speak at the right time. Love the topic, Belay Buko. Thank you, Belay. Makinis ang face mo, baby. Yun na yun. Just. At hindi, makinis din ang, I think, ang konsyensya ko. That's why it exudes. Don't know about other people. Kasi kung may ganun kang actually, may mas malala pa doon. May mas malala. Umikot yan. Nagpa-interview ng bonggang-bongga nung ito yung mga 2009. Meron pang mas malala doon. Pero, kaya okay. Inumpisahan mo. Tapusin natin. Love the topic. True, at the perfect time to speak and fight. Correct. I choose my battles because I always win my war. That's the promise of my God. You're not on the same, never. Sumakay lang yan. Ano nga, bangaw nga. Sumakay dun sa Bibi Gandang Hari at datan kahit balikan niya yan. Sumakay yan. Lahat ng tapos pinagkaisahan na ako ng istasyon para maipush siya ng bonggang-bongga. O, tignan nyo po. Ginamit lang pala si Bibi Gandang Hari para sumikat itong si Vice Ganda. Manggagamit pala. Yan ang sabi niyo, ginamit lang ako. Kaya pinush na ng istasyon niya na sumikat siya. Ginamit si Bibi Gandang Hari para makilala siya. Mga kababayan, bangaw nga. Yun ang sabi ni
Bibi Gandang Hari. Grabe ang suplak ni Vice Ganda dito. Nakakita ng katapat dahil sa kanyang bastos na ugali, yari siya dito sa kapatid ni Robin Padilla. Ang tindi pala ng tapang nito, mga kababayan. Hindi ginaya ni Vice Ganda ang mga ribat nito. O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Ituloy pa natin. Oo, not at all. Unang-una, hindi naman siya babae. Bakla siya. Oo, nagbababaihan. Hindi ko alam. Cross-dresser. Actually, cross-dresser siya. Yay! Ano? Kayo ha? Gusto niyo itong na-excite kayo? Hindi ko na kayo mabasa. Ang bilis-bilis niyo na. Skin mo pa lang, tapos naalaman ko, well, bewang pa. Cheekbones pa. Yung lips pa, na walang fillers. Yung hair pa. I wonder how he sleeps. I'll be very scared kung katabi niya ako. Kasi diba, yung matutulog kayo, may buhok pa yung katabi mo, tapos pag gising mo, wala ng buhok, I'll be very scared. That means insecure lang siya. But this is not, wait. I am only directing this to one person. Let me clear myself. I am not ridiculing or making fun of people who, na kailangan magsuot nun, especially yung mga for medical purposes. Hindi ito yon. O yan mga kababayan, buti nga dito kay Bibi Gandang Hari, hindi niya gine-generalize yung mga sinasabi niya. Only for Vice Ganda. Hindi niya nilalait yung mga nagsusuot ng mga wig, yung mga may diferensya na nalalagas ang buhok. Hindi siya ganun, hindi niya nilalahat. So, ang tinatarget niya lang dito, dahil dito kay Vice Ganda kasi nga, sa sobrang ginagawa niyang pangbabastos, lalo kay PRRD, at sa lahat ng mga binanatan niya, para magamit niya sa pagsikat, para matapakan niya, si Bibi Gandang Hari, hindi niya nilalahat. Tindi pala ng banat ni mga kababayan, no? Ni Bibi Gandang Hari. Ang galing din pala nito Mang Asar. 'Di ba? Kita niyo naman, no? Itsura pa lang, Nakita niyo po? Itsura pa lang. Saan kayo? Sinong mas maganda? Before and after? Mga ka-wonders, nakita niyo po? Kita niyo? Si Bibi Gandang Hari hanggang ngayon, matibay yung buhok. Talagang tik na tik. Kita nyo si Vice Ganda, pag tinanggal mo na yan, parang manikin na. Yun ang sabi ni Bibi Gandang Hari. Kaya mga ka-wonders, mga mahal kong mga taga-subaybay, lesson learned ito, gaya ng ginagawa ni Vice Ganda na gumagamit ng ibang tao sa kanyang mga show, sa mga concert, para lang magmukhang tanga, magmukhang kalait-lait, magmukhang kawawa ang mga binabanatan niya. Balang araw, makakakita ka at magkakaroon ka ng isang katapat. Gaya po ni Bibi Gandang Hari. Kita nyo po mga kababayan, Romesbak. Ito na rin mga kababayan, yung panlalait niya kay PRRD dito sa issue ng jet ski sa West Philippine Sea na sinasabi niya na promo for a day, exclusive for DDS only, and prohibited for Pinklawan and BBM supporters. Na talagang binida niya
itong si PRRD na hindi man lang niya nirespeto at ginalang. Tas sasabihin ni Pokwang, wag mong idamay, mga netizen, na nakikiusap ako, wag niyong banata ng nanay ni Vice Ganda na si Nanay Rosario. Hindi siya kasama dito. Aba, Pokwang, nag-iisip ka ba? Maaari bang hindi madamay yan? Si Vice Ganda, dinamay lahat. Lahat ng gusto niyang laitin. Pati nga si Ann Curtis, nilait niya. Si Karil, nilait niya. Yung isa, si Kuya Kim. Kaya nga napaalis sa... Kaya nga hindi na makita dahil sa issue na yan ng merong sigalot din sa dalawang yan. Ngayon, balita, ito balita lang ha, hindi ko sure, na si Vice Ganda, tinanggal sa Showtime. Totoo kaya ito? Mga kachismaks, mga ka-wonders, ano sa tingin nyo? I-comment nyo nga po. Ito na po si Bibi Gandang Hari. Ituloy po natin. Ito po. Relating to one person. Okay? Huwag natin gamitin to na nagre-ridicule. No. I am just saying. Tinira kasi ang pananamit ko di ba? Tinira ang fashion sense ko Tinira lahat Pinersonal ako Personalin din kita. Bakit naman exempted ka dun sa personal? Personalan. Yan, mga kachismaks, mga ka-wonder. Di ba? Si Vice Ganda kasi na may personal. Dinadaan niya sa panglalait at mga pabiro-biro pero hindi niya alam, nakakasakit na ito. Mga kababayan, ito lang po ang ating masasabi. Anong mga opinion nyo? Ano ang mga reaction nyo dito sa banat ni Bibi Gandang Hari? Itong video na ito, alam ko, nakaraan pa ito Pero nire-relate lang natin sa nangyari kay PRRD na hindi rin nakaligtas si Bibi Gandang Hari sa kanyang panglalait. Mga ka-wonders, mga kachismaks, pero meron tayong mga ebidensya. Yung sinasabi ko rin na aksidente si Vice Ganda na nabangga ang kanyang sports car, totoo ito, hindi ito fake news. Nangyari po ito 1 year ago. Ang sinasabi ko lang, nire-relate ko lang, na ang ganti ng langit, digital. Pasalamat kasi may second life siya. Mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Hindi fake news yun. Nirelate ko lang po sa nangyayari sa kanya ngayon. Na hindi habang panahon, hindi habang mataas ka, hindi ka nababagsak. Yun po yung sinasabi ko. Lesson learned. Huwag kang magmataas sa iyong kapwa. Huwag ka ring manglalait sa iyong kapwa na akala mo ikaw yung maganda at hindi ka tsaka. Yun lang po mga kababayan. Yan lamang po ang aking bahagi. Once again, ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share, at isang subscribe. At salamat po sa mga nagjo-join button sa ating YouTube channel, sa community. Maraming salamat po. Hanggang dyan na lang po ang ating bahagi. Mabuhay po.